Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin si XRP at ang kasalukuyang galaw nito sa $2.50 na price zone. Yan, launchpad nga ba talaga ito para sa mas mataas na presyo o isa lamang po itong trap na magdadala ng pagbaba? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ni XRP. Dito pong mga nakalipas na oras si XRP ay umiikot po sa pagitan ng presyong $2.48 at saka $2.52 kung saan ay meron po siyang kabuang market capitalization na umaabot po sa $144 billion. Yan, sa parehong panahon ay nakapagtala po ito ng 24-hour trading volume na $7.57 billion. Habang ang intraday price range naman ito ay mula $2.38 hanggang $2.59. Yan, makikita na rin natin sa kanyang hourly chart na nasa micro consolidation phase itong si XRP, kung saan ang presyo po nito ay tila nagiging stable sa $2.50 matapos po niyang maabot ang kanyang local peak sa $2.604. May resistance po ito na nasa pagitan ng $2.55 at saka $2.60, habang ang kanyang support ay nasa $2.45. Ayan, sa simpleng salita, ito po ay nagpapakita ng measured correction. Ibig sabihin ay hindi pa ito indikasyon ng isang bearish shift o pagbaba ng market, kundi normal na adjustment ng presyo. Para sa mga short-term traders, posibleng makahanap po ito ng entry points. Ayan, posible para sa mga short-term traders ay pwede po tayong makahanap rito ng entry points malapit sa support levels at mag-exit naman kapag ang resistance zone sa 2.60 hanggang $2.65 ay naabot ni XRP. Ayan. Ano naman ang sinasabi ng 4-hour chart time frame nitong si XRP? Ayan po yung kanyang chart. Kung susuriin po natin ito ay patuloy po ang upward trend ni XRP mula sa nakaraang linggo. Ang resistance po nito ay nasa $2.60 at saka $2.70, habang ang kanyang support naman dito ay nananatiling matatag sa pagitan po ng $2.45 at saka $2.50. Yan, para sa mga traders po na naghahanap ng mas malaking kita, dalawang bagay po ang maaring gawin natin dito. Una ay maghintay po tayo ng breakout sa itaas ng $2.60 na magbibigay po ng signal para bumili. Maliban dito ay maghintay ng retracement pabalik po sa $2.45 na magandang entry point naman kung nais nating bumili sa mas mababang presyo. Sa ganitong setup ay maaari po nating i-target ang $2.60 hanggang $2.70 bilang exit point. Ngayon ay ano naman po ang mas malaking picture sa daily chart time frame. Ayan naman po yung daily chart time frame ni XRP. Yan, dito sa daily chart time frame ay makikita naman natin ang mas malaking recovery pattern ni XRP. Mula po sa kanyang recent low na $2.20, umakyat po ito sa intraday high na $2.72 bago po siya bahagyang bumaba. Ang ganitong galaw ay nagpapakita po ng renewed buying interest mula sa mga investors. Ang susi po dito ay ang $2.72 na resistance at ang $2.40 na support na kailangan pong bantayan para malaman kung saan maaring pumunta ang presyo. Ngayon ay ano naman po ang ipinapakita ng mga technical indicators. Ayan. Unahin po natin sa tinatawag na Relative Strength Index or RSI. Ito po ay nasa 58.99. Ibig sabihin ay neutral pa rin ang momentum. Yan. Pagdating naman sa oscillator, stochastic oscillator, ito naman po ay nasa 82.71. Ibig sabihin ay nasa overbought territory. Itong ang kalagayan ng XRP. Sa MACD naman or Moving Average Convergence Divergence, nagpapakita naman po ito ng positibong signal sa 0.07805 kung saan ay isang magandang indikasyon ng bullish trend. At ang kanyang momentum oscillator naman at saka CCI or Commodity Channel Index ay nagpapakita po ito ng kaunting selling pressure.
Bagamat bullish po ang moving averages sa lahat ng mga time frames, ang mga oscillators tulad po ng stochastics at saka CCI ay nagpapahiwatig naman po ng pag-iingat dahil posibleng may overbought conditions. Ngayon, pinakatanong ay launchpad nga ba o trap yung nakikita natin dito kay XRP. Ayan, at dahil dito ay meron po tayong dalawang posibleng senaryo, bullish or bearish scenario. Ayan, pagdating po sa bullish scenario, kung makaranas po ng breakout sa XRP sa itaas ng $2.60 at may kasamang malakas na trading volume, posibleng maabot po nito ang target na $2.70 o baka mas mataas pa. Ang alignment po ng moving averages at ang buying interest ay nagbibigay po ng magandang signal para sa mga long-term investors. Pagdating naman po sa bearish scenario, kung hindi po makakayanan ni XRP ang resistance zone sa $2.60 hanggang $2.70 at bumagsak po ito sa ilalim ng $2.45, posibleng bumaba pa ang presyo nito sa ilalim ng $2.40. Ang selling pressure na dulot po ng overbought conditions ay maaaring magdala ng short-term downside risk. At ayan, ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Yan, para sa atin, mahalaga po ang ganitong impormasyon dahil nagbibigay ito ng malinaw na gabay sa ating pagdidesisyon. Yan, una, kung ikaw po ay isang short-term trader, mag-focus po tayo sa support at saka resistance levels. Pwede po tayong bumili malapit sa $2.45 at magbenta kapag umabot po ito sa $2.60 o mas mataas pa. Yan, para naman po sa mga long-term investors, mahalagang sundan ang market trends at breakout patterns. Kapag na-break or nabasag po ang resistance sa $2.60, maaaring magdagdag po tayo ng position dahil may posibilidad na mas mataas ang maibibigay po nitong kita. Ayan. At ang panghuli ay ang mas maingat po na overbought signals tulad na ipinapakita ng oscillators dahil maaari pong magdulot ito ng short-term corrections. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang $2.50 na price zone ni XRP ay parehong launchpad at saka trap. Depende po sa galaw ng market. Kung magpapatuloy po ang bullish momentum, magandang oportunidad po ito para sa mga naghahanap ng kita. Pero kung babagsak naman ang presyo sa ilalim ng support levels, kailangan po ng masusing pag-aaral at tamang timing bago pumasok muli sa market. Kaya ang aking payo ay huwag magmadali. Kaya ayan po ang aking payo rito. Huwag magmadali. Palaging mag-research, gumamit po ng technical at saka fundamental analysis at tandaan na ang crypto trading ay may kasamang risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.